Good morning everyone. Welcome to Il Paraiso. This is Doc Del. Ngayong umaga ay ipapakita ko sa inyo kung paano ko tinatanggal ang mga lumot sa ugat ng aking mga strap leaf banda. Pero bago ang lahat, sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa channel na ito, I want you to subscribe and then hit the notification bell para kung meron akong mga bagong videos tungkol sa pag-aalaga ng orchids, you will be notified. Ito po ang apat na strap leaf banda na pinapa-adapt sa akin ng aking friend na si Ma'am Elsie Yabo. Ibinigay niya ito sa akin siguro dahil tiwalang-tiwala siya na kaya kong buhayin o i-revive ang mga strap na ito. Okay. So this time, titingnan natin ang kondisyon ng orchid. Okay, so ito yung pinakauna. So kung inyong titingnan, meron na siyang naninilaw na mga dahon at saka sa dahon meron siyang yellow spot. Okay, so ito ay palatandaan na matanda na or matagal nang nabuhay ang banda na ito. Okay, so ang kanyang mga ugat ay medyo maitim na, no? Nangingitim ito dahil sa lumot, no? Kasi idinikit niya ito sa kahoy. Okay, so titingnan natin kung ano ang ating magagawa sa strap leaf banda na ito. Pangalawa ay okay ito, no? Pangalawa ay ito. So, kung inyong titingnan, medyo naninilaw na rin yung dahon pero wala naman siyang yellow spot. Tsaka, yung kanyang ugat ay marami ding algae o lumot. So, bago natin ito i-display sa hardin sa El Paraiso, so, kailangang matanggal ang mga lumot sa kanyang ugat para magkaroon ng pagkakataon na merong tutubong bagong ugat sa strap na ito. Okay. So next, pangatlo. No? Pangatlo ay ang strap leaf na ito. Okay, so meron siyang ID. Ito ay ang Vandarino Gold. So maganda naman ang kondisyon ng dahon. Kaso nga lang meron ding mga lumot dito sa kanyang ugat. So ito ay kailangan nating tanggalin, no? So that we could be able to let new roots na tutubo. Kaya kailangan nating linisin ang mga ugat na ito. Okay, so next ay ang napakaliit, napaka-cute na strap leaf banda. So ito ay may ID na per Bangkok Sunset. Okay. So, kung inyong titingnan, no, meron siyang tatlong patay na spike. So, ito ay palatandaan na talagang mahilig mamumulaklak ang strap na ito. So, kailangan natin itong i-revive kasi sayang naman, no? Sayang naman. Ang Bangkok Sunset ay isa rin sa merong magandang flower sa mga variety ng strap. Okay, so marami siyang patay na naugat at saka yung iba nangingitim na, yung katawan niya nangingitim, pero maganda naman ang kanyang talulot, no, yung pinakadulo ng kanyang dahon. So with this condition, I'm pretty sure na kaya ko itong i-revive, no? So kailangan lang natin itong linisin, no? So sa paglilinis nito, ipapakita ko sa inyo kung paano ko tatanggalin ang mga patay na ugat at saka paano natin tatanggalin ang mga lumot, no, na naging dahilan upang mangingitim ang ugat ng mga strap na ito, no? So yung pinakauna, no, so ito talaga yung may malalang kondisyon kung ating titingnan ang kulay ng kanyang mga ugat. So meron itong ID, no, meron itong ID at ito ay ang nasaan ba ang ID nito? So
parang nawala. Okay. So, titingnan natin, no, kung ano ang magagawa natin bago natin ito i-display sa Il Paraiso. No, hindi natin kayang baliwalain yung tiwala ng aking friend na si Ma'am Ilse para i-revive natin ang strap lift banda na ito. So, ito yung 4 na ibinigay niya sa akin. Okay, so titingnan natin kung ilang buwan kaya nating pa bulaklakin ang mga orchid na ito. Sa gagawin natin mamaya na pagtatanggal ng lumot sa ugat ng ating mga strap leaf banda, ay gagamitin natin ang mga ito. Una ay ang bleaching liquid. Pangalawa ay ang tubig. Pangatlo ay ang dishwashing liquid. So ngayon ay ihahalo na natin sa tubig ang bleaching liquid at saka dishwashing liquid. So dahil ito ay may 5 balding tubig, bawat balde ng tubig ay kailangan natin ng 1 tablespoon na bleaching liquid. Pagkatapos ay isusunod natin ang dishwashing liquid. So ito ay ilang ml ito? No? This is 18.5 ml. So itong 18.5 ml ay ihahalo natin lahat doon sa tubig. Okay, so kailangan ubusin natin ang lahat ng laman ng sachet. Pagkatapos ay hahaluin natin ng mabuti upang maihalo natin ng mabuti sa tubig ang dishwashing liquid at ang bleaching liquid. Pagkatapos na masigurado na natin na naihalo na natin ng mabuti sa tubig ang dishwashing liquid at saka bleaching liquid, ang susunod nating gagawin ay ating ibababad ang ugat ng strap leaf banda dito sa tubig. So sisiguraduhin natin na maibababad o mailulubog natin ng mabuti ang ugat ng strap leaf banda para mag-absorb ang tubig doon sa kanyang ugat at ito ay magiging dahilan para lumambot ang lumot na tatanggalin natin mamaya. Iwasan lang na mabasa ang dahon. Okay, so dahil 4 lang naman ito, so kaya nating pagsabayin ang mga ito dito sa batsa. Kailangang mailublob ng maigi ang lahat ng ugat sa tubig upang sa gayon lalambot ang lumot sa ugat at madali natin itong matanggal mamaya. Okay. So hahayaan natin ito na maibabad sa loob ng 15 minuto. So, ang 15 minuto ay sapat na minuto upang lumambot ang lumot dito sa ugat ng
strap leaf banda. So hahayaan na lang natin ito sa loob ng 15 minuto. So ngayon, ang ating gagawin, no, pagkatapos ng 15 minuto, so titingnan natin kung kaya na nating tanggalin ang lumot doon sa ugat ng ating strap leaf banda. So ito lang ang ating gagawin, no? Medyo lakasan lang natin ang tubig para kaya nitong tanggalin ang lumot mula sa ugat ng ating strap leaf.
kailangan lang natin ikutin, okay, ganyan, para mag-spread, no, yung tubig at kayang diligan ng isahan ang buong halaman. Okay, so kailangan din natin linisin ang mga dahon. Okay. Lalong-lalo na yung pinaka dulo ng dahon kasi nandun nakatago ang mga dust, no, na kailangan nating tanggalin. Okay, kasi doon lumalabas ang spike kung ito na ay mamumulaklak. Okay. So ito lang ang ginagawa ko, no? Hindi ito parati. Minsan lang pag nakita ko na meron na talagang maraming lumot na nakadikit doon sa ugat ng aking mga strap leaf banda. So ginagawa ko ito minsan kasi sayang di naman yung fertilizer o yung pagkain na ibibigay natin sa kanila. So wag kayong mag-alala kasi yung bleaching liquid ay hindi naman siya harmful doon sa ugat ng ating strap leaf banda at saka yung bleaching powder. Basta sisiguraduhin lang natin na after natin itong ibabad, kailangan nating hugasan ng maigi ang ugat, ang halaman, para mawala yung chemical na ginamit natin upang malinis ang ugat ng ating mga strap leaf banda. So sana sa umagang ito, marami kayong natutunan kung paano magtanggal ng algae o lumot sa ugat ng ating mga strap leaf banda. Hanggang sa muli, salamat sa panunood. God bless always and be safe as well.